Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay-og sa Visayas. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an ug pagsalig ug paglaom. Magsilbi unta kamong tinugdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Panood niyo yung video ni BP Inday Sara. Agad siyang nagpunta sa Cebu after nung pagdindol. Agad siya, siyempre may satellite office siya doon at nakapamigay kaagad ng mga tulong na pangangailangan ng mga taong salanta ng lindol. No? Yung iba, nag-iisip pa, nagpaplano pa lang, kay BP Inday Sara, namimigay na. Andun na siya, nag-iikot na sa Cebu. Yung leader na marunong mag-isip, yung leader na talagang iniisip ang bayang Pilipinas. Kita nyo naman, kahit sino naman sa atin, diba? Palood natin, diba? Balita. Pati yung mga namatay, pinuntahan niya yun. Tinignan niya yun, isa-isa. Lahat ng inikot niya. At siyempre, di rin magpapahuli dyan si Gobernador Pambari 4. At yung isang, kalimutan ko yung si Archibald ba yun? Yung mayor, Archibald. Isa ding, talagang masigasig din na namumuno sa isang bayan. Kaya saludo ako doon sa isang mayor at siyempre si Gobernador, ang People's Governor ng Cebu. At siyempre, nandito yung ating Vice President. Hindi rin na talagang pareho sila, nagkakaisa sila para sa masa, para sa mga mamamayan na nasalanta. At kami rin, siyempre, nalangin rin kami doon sa mga sa mga sugatan. So nagumaling kaagad at yung mga namatay, nagdadasal din namin yan dahil buhay ngayong nawala dahil sa trahedyang nangyari kamakailan lang. At bawat sakuna, bawat pangyayari, ang ating Vice President ay laging nauuna dahil ang buong Pilipinas mayroon siyang satellite office. Kaya pag mayroong nangyari sa isang lugar na sakuna, tatawagan lang niya yun. Sige, okay, may bagyo, tatawagan lang niya yun. Maghanda kayo. Kailangan pag ng bagyo, andyan na kayo. Hindi pwedeng mahul. Hindi yung pupunta doon, briefing pa doon. Pupunta ka doon, magdadala ka ng media para magpapasikat ka. Si BP Inday Sara hindi nagdadala ng media. Ang mga tao ang nagbibideo sa kanya, binabalita siya kung nasaan siya. Pinagmamalaki ng mga tao na ito ang Vice President namin, hindi nagpapahuli, laging nauuna at inaalala ang mga mamamayan. Diba? Yung iba, hindi pa sure eh. Doon sa sinasabi ni Marcos, nga, diba? Ano sabi niya? May lindol pa ata. Diyos ko po. Di ko kinuha yung video na yun. Hindi ako nag-react doon dahil baka ma-report yung account ko kaagad eh. Niiwasan ko yung ibang issue dahil maliit lang tong account ko na to pero may nag-report eh. Dalawa yung nag-report nito. Parang tinamaan ata, asar-nasar sa akin. Ni-report eh. Kaya yung ibang issue, hindi ako basta-bastang kasi baka mawala kagad yung aking account. So yun lang ang ating Vice President ay laging nangunguna sa anumang trahedya at siyempre yung yung Gobernador ng Cebu at yung Mayor si Archibald ba yun, buong pangalan nun, mamaya re-research ko pa. Yun lang muna, hanggang sa muli, maraming salamat.